Joke time muna po tayo. Padala ni Rani de la Cruz. May pulis po, kumakatok sa bahay. Sabi ng pulis, tao po, tao po. Sagot ng bata, bakit po? Sabi ng pulis, nasaan yung tatay mo? Nasa kusina po, sagot ng bata. Tika muna po, tatawagin ko. Sumigaw yung bata, Papa, may naghanap sa'yo. Bibili yata ng shabu. Pinamang yung tatay po. Huli sa akto, mga kababayan. Pero wala nga tukang, walang EJK, bloodless, arestado. Marcos administration na kasi, wala ng EJK tulad ng previous administration po. Matik na, 200 pesos. Padala mo na lang yung GCash sa number mo. Sa kakasali ka na sa monthly draw, 5,000 pesos yung cash prize. Yung hindi mabubunot, sa December kasali ka pa. 10,000 pesos sa grand prize. Dito na tayo mga kababayan sa ating seryosong topic. Binakbakan po ni Yossi Castro, yung sabi ni Inday, na yung kanyang tatay na si Digong mga kababayan, susundan yung yapak ni Ninoy. Sabi ni Yossi Castro, baka niya Hitler. Napakabilis mag-isip mga kababayan ng pang-rishback na mga sagot si Yossi Castro. Kaya talaga pinili ng ating Pangulong Bongbong Marcos na maging palas press briefer po. Kasi pag may mga ganito pong mga tanong ang mainstream media, mabilis mag-isip po si Yossi Castro ng banat. Nagkikwento kasi si Sara kahapon. Ito yung kwento ni Sara Duterte. Sinabi ko din sa kanya, yun pa, sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo, magiging Ninoy Aquino Jr. ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Sabi ni Yossi Castro, napakalayo po na ipagkumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino. Mas ninais po ni dating Pangulong Duterte na ikumpara ang sarili niya kay Hitler. Basag na basag po si Sara. Barado kay Yossi Castro. Pakinggan natin mga kababayan. Yung reaksyon ni Yossi Castro sa pagtatanong ng media. Ayan yung PCO press briefing kanina. Sunod na tanong, Marical Sargan, Brigada FM. Good morning po, Yusek. Sa pagtitipon din po sa The Netherlands, nabanggit po ni VP Sara sa kanyang speech, as I quote, sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo, magiging Ninoy Aquino Jr. ka. Any reaction po from the palace? Inahahalintulad ba ni VP Sara ang kanyang ama? Kaya sa yumaong Ninoy Aquino? Parang hindi po natin nadinig noon na inahilintulad ni dating Pangulong Duterte ang sarili niya kay Ninoy, kung hindi kay Hitler. Meron po siyang sinabi mismo, sinabi pa niya dito, and I quote, Hitler must million, actually supposed to be 6 million Jews. There is 3 million, what is it? 3 million drug addicts in the Philippines. There are. I'd be happy to slaughter them. At least if Germany had Hitler, the Philippines would have me. So napakalayo pong ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder or crimes against humanity. Mas ninais po ni dating Pangulong Duterte na ikumpara ang sarili niya kay Hitler. May tanong po ulit si Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, doon lang sa asylum application ni Attorney Harry Roque, ano ba talaga nakikitang motive dito ng Palasyo? Do you see this as a tactic of Attorney Roque para makiiwas doon sa mga criminal proceedings
as what was stated in a petition filed by a dun sa abroad, ma'am anong taktik ang nakikita nyo rito? Kahit hindi pa naman po siya nag-a-apply ng asylum sa Netherlands, alam naman natin na siya ay hindi na nagpakita sa anumang Quadcom hearing. Siya ay umalis sa Pilipinas at hindi na bumalik. So ano ba ang ibig sabihin nito? Taktika ito para hindi na siya muling matanong pa sa kanyang mga isinawalat sa Quadcom hearing patungkol sa kanyang mga transaksyon. And doon sa posibleng maging dahilan, yung affiliation niya kay dating Pangulong Duterte, do you see this as a reason para hindi maaprobahan yung application niya sa asylum sa the Netherlands? Depende na po yan sa gobyerno po ng Netherlands kung ito po ay makakaapekto sa kanyang petition for asylum. Eden Santos, Net 25. Yung asylum ni Roque, mga kababayan, malabong i-approve ng Netherlands. Kasi may nag-signature campaign na po para harangin yung kanyang asylum application. Daldal kasi po ng daldal. Yan sabi dito sa abogado.com.ph, over 16,000 signatures in counting. Campaign versus Roque's Asylum accelerates. Pinangunahan po yung petisyon, ni-launch noong March 22, 24 pa lang ngayon, 16,000 na po. Ang nanguna si Joel Vega, a Philippine-born Dutch citizen. Nanguna siya, mga kababayan, dito sa kampanya para i-block ang asylum application sa the Netherlands ni Harry Roque. Change.org. Under the title, Block Harry Roque's Asylum Move to the Netherlands. Sabi dyan, addressed to the Dutch Immigration and Naturalization Service, the petition argues that Roque does not qualify for asylum and accuses him of attempting to exploit the Dutch asylum system to avoid legal accountability in the Philippines. Application pa lang to. Pinangalanda ka na ni Harry Roque. Di siyempre, yung mga galit sa kanya, talagang ibablock, blinak nga po. Umuwi ka na lang, Harry Roque, dito. Unang-una, nilaglag ka na ni Sara Duterte bilang abogado. Ayaw sa'yo. Walang tiwala sa abilidad mo si Sara Duterte. Mga foreign lawyers ang pinagtitiwalaan ni Sara Duterte. Yan kasi, pare-parehas kayo. Si Sara Duterte, si Digong, lahat kayo. Gumawa kayo ng sarili ninyong problema na pinoproblema ninyo ngayon. Nagkandalit-silitsi yung buhay ninyo. Balikan natin yung press briefing ni Yusek. May mga magsasaka na po yung umiiyak sa sobrang baba. Frank P. Gutierrez, ABS-CBN. Ma'am, balikan ko lang yung tanong ni Maricar kanina regarding yung sa pag-compare kay dating Pangulong Duterte kay dating Senator Ninoy Aquino. Yung statement kasi ni Vice President is more, I think, on the security ng dating Pangulo sa pag-uwi niya sa Pilipinas. And I quote yung sinabi niya, sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi yan din katapusan ng buhay mo, magiging Ninoy Aquino Jr. ka, at sinabi niya sa akin, kung ganyan ang kapalaran ko, so be it. Ang question ko po, ma'am, is if there are enough grounds for the Duterte family to fear for the life of the former president in case or na umuwi ang dating Pangulo dito sa Pilipinas. Yun na nga po nakakapagtaka Saan po ba nakukuha itong mga kwento na ganito? Saan po nakukuha ang pagkukumpara kay dating Ninoy Aquino? Saan nakukuha yung mga threats? As a matter of fact, hanggang ngayon yung sinasabing threats kay VP Sara, hindi pa rin po na ipapakita sa NBI at saka sa PNP. So saan lamang po ito nakukuha? Kailangan po natin kasi ng mga materyales, ng mga ebidensya bago po magsagawa ng ganitong mga klaseng statements. Wala pong katotohanan yan. Sa papong tanong mula kay Clisel Pardilla, PTV. Kay Ian Cruz mula, GMA. Ma'am, good morning po. Ma'am, doon sa rally sa Dahig, nabanggit po, sinabi po ng mga crowd doon na mag-resign na si
Batin muna tayo. Unang-una po, ang may threat, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yun ang established mismo. At public knowledge, yung threat. Kasi yung threat mismo, galing kay Sara, no joke, sabi ni Sara Duterte. Pagkatapos, binabaliktad nila, pinapalabas nila, sila yung may threat. Una si Sara Duterte. Ngayon, pati si Digong, may threat na ngayon. Wala man po sa natura ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang manakot, nakita ninyo, na kahit pinagbantaan na siya at sukat, pero wala tayong narinig na kung anong masasamang salita. Ang ginawa lang ng ating Pangulo, naghigpit siya ng security. And actually, mismo ang nag-react mga kababayan, yung presidential security group, kasi mandato nila to secure the president. You see? Kaya tama yung sinabi ni Yussi Castro, kahit yung sinasabing banta sa buhay ni Sara, pinapaimbestiga, in-invite siya ng NBI. Ayaw man po ayaw man po mag-cooperate, basta may kwento siyang gorgor. Yung piklat niya rito, sabi nga natin, kung may nag-attempt sa kanya na mismong security niya, nasaan na to ngayon? Anong ginawa? At sino? Ano ang pangalan? Bakit hindi iblinater? At kung may nag-attempt sa kanya na magorgor, kasi may lastro siya rito, may piklat siya rito, mabuhay pa kaya kung may isa sa kanyang security ang nag-attempt? Malamang dido na mga kababayan, kasi yung security niya, more than 400 po. Tapos hindi man po nag-blatter, hindi man nag-report sa mga authorities. Basta gusto niyang sabihin mga kababayan, maniwala tayo sa kwento niya. Yan kwento niya mga kababayan, paboro baliktad after na pagbantaan yung ating Pangulo, si First Lady at si Martin. Wala man na niya kung sinabing ganyan. Balikan natin mga kababayan si Yussi Castro. At sabi ni VP Sara, kayong nagsabi niya na hindi ako, Marcos resign. Bakit ba kailangan ng resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos ka mag-isip at kaya mo ang mamuno. Ano po ang tugon ng administrasyon? Kung pinag-resign po nila ang Pangulo, sino po ba ang makikinabang? Kahit sabihin po ni VP Sara o kayo nagsabi niyan, siya pa rin po ang makikinabang. Sasabihin po ba na walang kakayanan mamuno? Paano po natin masasabi ito? Kung ang pinapailal po natin ay ang batas. At very transparent po tayo sa anumang mga transaksyon. Hindi po mas kakayanin ng isang tao na mamuno, na maraming inililihim, maraming itinatago, at hindi nagpapakita ng anumang dokumento, more particularly about the funds. Last question, Clisel Pardilla, PTV4. Yusek, Senator Bato de la Rosa told you, Ms. Castro, akala niyo mga santo kayo, hindi nakakabuti yung gagawin kung pag-evade ng arrest, pero yung ikabubuti ng bansa ba yung ginawa niyo? How do you respond to that? Hindi, I know, we are not saints. Lahat tayo hindi santo. Isa pa lang ang nagiging santo sa Pilipinas, si St. Lorenzo Ruiz. Dalawa. Sino pa iba yung isa? Kalunsod. Yeah. Okay, St. Kalunsod. Okay, dalawa na. Hindi pa po tayo napapasama doon. And we know that. Mukhang malayo po mangyari yun. Unang-una po, pinapatupad lamang po natin ang batas. Sinabi naman po niya na valid ang warrant of arrest. Ang sabi din po natin, bakit natin sinusuko daw ang soberenya? Hindi po tayo nagsusuko ng anumang soberenya. Sino ba ang naunang magsuko ng ibang parte nating karapatan sa ibang bansa? Tayo po ba? Muli, sasabihin natin, inamin na ni Senator Bato, valid ang warrant of arrest. Siya na ang nagsabi. Kung siya man po ay magtatago, hindi magandang maging modelo ang katulad ni Senator Bato. Na dati nang naging PNP chief. Hindi magiging magandang modelo yan. Dahil yan po ay nag-iinggan niya sa taong bayan na kapag may warrant of arrest, ay kailangan ng magtago na lamang. Okay. Maraming salamat. At dito na po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat Malacanang Press Corps at magandang umaga. Bagong Pilipinas. Basag na naman po yung mga Duterte. Pati si Bato, basag yung...
yung mga depensa niya. Sumuko ka na lang pag lumabas na yung warrant of arrest. Tularan mo si Laila de Lima. Buti pa si Laila de Lima. Totoong matapang. Nagpakulong. Close to 7 years. Hindi tumakas. Yan ang totoong maisog. Tama pa. Kasi kung wala man po kayong kasalanan, anong rason hindi ninyo harapin yung asunto doon sa ICC? Hindi ninyo mabiblame yung mga complainants na mas nagtiwala sa ICC kaysa dito nung panahon ninyo. Malinaw yung paliwanag po ni DOJ Secretary Boying Rimulya. Hindi nang function ng maayos during your term, yung panahon ni Digong, yung judicial system. Pati yung mga piskal, tinatakot daw. You see? Yun ang paliwanag po ni Boying Rimulya doon sa Senate hearing ni Amy Marcos. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.